Kahit puto at pansit po bukas. Sa 29 na lang po yung cake. Order accepted! Let's go! Hi everyone! For today's episode ay may pa-order po tayong 2 pieces ng 4x3 tarpaulin, 31 pieces picture wallet sizes, 1 puto cheese with leche, and 1 bilao pansit. Upang i-maximize ang pamimili ay isinasabay ko na ang mga bagay na para po sa aming munting tindahan. Samahan niyo po kami sa aming preparations. Let's go! Pagkagaling po namin na malengke ay may na-receive kaming message na nag-order po ng isang ham and cheese at isang cheesy fries. As of today, ang isang order po na aming cheesy fries is worth 60 pesos. Niready ko na po ang 2 piraso ng tarpaulin na may sukat na 4x3. Akin na rin pong uumpisahan ang pagkakat ng ating mga orders na 31 pieces ng wallet size picture. Habang busy po ako sa mga bagay na ito, si Hana naman po ay nagpre-prepare ng aming pananghalian at nag-iihaw ng talong sa uling. While si Ate Fe naman po ang siyang naggagayat ng mga gulay para sa aming pampansit. Hinugasan po nating maigi ang ating mga kamay sapagkat mas konbinyente ang kumilos ng walang gloves para sa pagsiseparate ng yolk at egg whites. At dahil nga po ready na ang ating mga sangkap ay inumpisahan ko na ang paggigisa ng mga para sa pansit. Habang ako'y nagigisa ay nagayat na po ni Hana ang mga keso para sa ating puto. Ganito po ang kaparaanan ko ng pagluluto ng pansit. Hinihiwalay ang paggigisa ng gulay, sangkap na may karne at huling sinasangkapan ang noodles. Dahil po panahon ng avocado at may bunga ng aming puno, nagawa po ngayon ng ice cream si Hana. At habang inaayos ko po sa bahay ang pangpansit, sa kabila naman po or sa pantry ay ginawa na ni Ate Fe ang merang na para naman sa puto. Isa-isa ko na pong pinapahira ng butter ang molde ng puto upang maging mas malasa, saka nilalagyan ng puto mixture. At dahil nga po 2 o'clock ang request ni client para sa delivery, kailangan po mag-multitask upang matapos namin ang mga orders at ma-meet ang kanyang oras. Once nag-set ng konti ang ating puto mixture ay saka ko palang nilalagay ang keso. Dahil nga multitasking tayo, inihahanda naman natin ang para sa pagsiset ng pansit. Bukod sa sangkap na inilahok po natin sa noodles ay nilalagyan natin ito ng toppings upang mas appetizing. At kapag may naluto na pong puto, isiset aside muna ang pansit upang mag-assemble naman ng para sa ating puto de leche. Una po namin inilalagay ang de leche mixture. Once nag-set na ito ay hahanguin upang lagyan naman ng puto mixture. Dahil nga po limited time ang ating preparation, kinakailangan po natin mag-maximize sa ating paggalaw. After malagyan ng toppings ay lalagyan naman po natin ang shredded crab meat, bubudburan ang sesame seeds at lalagyan ng homemade chicharon. At mainam sa pansit kung may kasama itong kalamansi. Sa paggawa po ng pa-order ay kasama po natin ikino-consider ang maganda at malinis na packaging ng produkto. Nakatuwang po kami ng aking anak sa pag-aayos ng aking i-deliver. At dahil luto na po ang ating puto de leche, palalamigin lamang upang sunod naman itong ibalot. Isang bilaong puto cheese with puto de leche. Usually po ay pick up ang aming mga clients lalo na po kapag nakabukas ang aming munting tindahan. Subalit dahil sa aking madam na suki ay bagong panganak, kung kaya't i-deliver ko po ang kanyang orders. Ito naman po ang kanyang sumunod na order kinabukasan or May 29. Isang welcome home cake para sa kanilang newborn little princess. At nakalipas na naman po ang mga productive na araw sa buhay ng inyong Mami Mau. Thank you for watching!